Magandang gabi po. At andito na naman po ako. Itutuloy po natin yung pinag-usapan natin na dati na i-ano na natin, i-detalye na natin isa-isa yung pag-uusapan natin tungkol doon sa dating sinabi ko na ang tagal na video na yun, may isang oras. Ngayon, sandali lang ito. Isang ano lang ang ating pag-uusapan yung tungkol sa kasalukuyang charter change na kanilang pilit na pinupus. Okay, para sa kalaman ng lahat, yung ating 1987 Constitution, talagang itinataas yan ng lahat ng mga maestrado, lalo na yung mga Chief Justice, dating mga Chief Justice, na talagang it is the best ever Constitution, Philippine Constitution we have. Yan pa lang tayo, ngayon pa lang tayo nagkaroon ng pinakamagandang Constitution na talagang pro-nation, pro-people, na pro-human rights, pro-women, pro-children, halos pati ang ekonomiya. Talagang pro-economic siya para umasenso ang Pilipinas. In which napatunayan naman talaga ni Pinoy, 1987 Constitution, talagang umasenso ang Pilipinas. Narating natin ang rising tiger economy. Kaya hindi nila pwedeng baliwalain yun at sasabihin nila nga duduktorin lang nila, kanila lang babaguhin yung constitution sa yung parte ng constitution na tungkol sa ekonomiya. Okay, muli ang inyo pong lingkod ay Johnny Mimo po. Sa Facebook, yun po ang aking pangalan, Johnny Mimo. Okay, sa lahat ng mga nanonood ngayon, salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, ang ating Pangulo ngayon ay si Marcos Jr. Nakilala siyang BBM, anak ng Diktador Marcos. Okay, isa siyang convicted tax evader. Talagang convicted tax evader siya. At nasusulat sa ating 1987 Constitution ay ban na siya, bawal na siyang tumakbo sa kahit anong posisyon sa politika. Dahil nga, convicted siyang criminal tax evader. So, ipinagbabawal na sa ating Constitution ang ganong convicted na tao na tumakbo, sumali sa larangan ng politika. So, anong nangyari? Bakit pinayagan ng COMELEC? So, talagang maliwanag na ang COMELEC natin ay unlawful, lawless, hindi sumusunod sa saligang batas. Mag-isip na kayo anong nangyari, bakit pinayagan ng COMELEC. Alam niyo naman na ang COMELEC ay ang inilagay ng mga tao diyan sa COMELEC ay mga tauhan ni Duterte. Talagang mga mga talagang supporter ni Duterte ang mga nandiyan ngayon sa COMELEC. At ngayon napatunayan natin na talagang lumabag sila sa saligang batas kung bakit tinanggap nila ang kandidatura ni Marcos. Okay. Binaliwala nila ang mga talagang sigaw ng taong bayan na huwag payagan si Marcos Jr. Hanggang sa nagkaroon ng eleksyon at nagkaroon ng maliwanag, klaro na pandaraya sa eleksyon at pilit na pinagtakpan nila ang mga reklamo sa pandaraya kahit nandyan yung mga klarong mga ebidensya, facts, at saka proof and evidences ay nandyan at pinatunayan pa ng mga representante sa ibang bansa, mga foreign international representative na miyembro sa International Observer Mission. So ibig sabihin, sila ay nag-oobserba doon sa ating eleksyon at nandoon din kasama nila ang mga representante sa
United Nations International uh, uh, Commission of Human Rights, ICHRP. So, yan lahat sila ay nagkakaisa. Sa buong mundo ng representanteng pinapunta sa Pilipinas, nagkaisa sila ng isang ng isang desisyon na talagang pandaraya, massive fraud ang naobserbahan nila sa nangyaring eleksyon noong 2022. Kaya nagdeklara sila na talagang illegal president si Marcos Jr. at illegal na vice president si Sara Duterte. Pati damay na rin yung mga pinalabas na panalo ng mga senador at sa mga congressman na inilagay sa Kongreso. Lumalabas na yun ang naging kakumpletuhan sa mga tauhan, lawmaker sa Kongreso dahil nga sa naunang dinaya na eleksyon na 2019 ay inilagay din nila ang mga pandarayang Smartmatic fraud senators doon sa Kongreso at mga congressmen, mga lawmakers. So ibig sabihin ngayon nakumpleto ni Duterte ang kanyang organized crime syndicate na ngayon ay humahawak ngayon sa administrasyon ng Pilipinas. Yan ngayon ang kalagayan ng ating Pilipinas. Hinahawakan tayo ng sindikato na talagang pinili ni Duterte para mailagay sa Kongreso at saka sa ehekutibo na hindi talaga tunay na panalo sa boto, kundi pandaraya, dinaya ang eleksyon. 2019 at saka sa 2022, kaya nakumpleto ang lahat ng pandarayang mga mambabatas na nasa Kongreso ngayon at sa pandarayang mga nasa ehekutibo ngayon na si Marcos Jr. at saka si Sara Duterte. Ngayon, ano ang pag-uusapan natin? Yung charter change, di ba? Okay. Si Marcos Jr. ay nangako na ang gagalawin lamang na pagbabago o charter change amendments ay tungkol lamang sa ekonomiya. Doon lang daw sila gagalaw. Wala na raw silang ibang gagalawin, kundi doon lang sa ekonomiya. At sinigundahan din ng mga lawmakers, mga illegal lawmakers na sa Kongreso. Anong sabi nila? Ganon din ang sinabi nila. Kung paano ang pangako ni Marcos Jr. ay ganon din ang kanilang pangako na ang kanilang gagalawin lamang ay yaong parting ekonomiya ng ating 1987 Constitution. Okay. Klaro, di ba? Anong klaro? Klarong kasinungalingan ang kanilang ginawa. Ngayon, napupunan na natin kasinungalingan eh. Panluloko sa taong bayan eh. Ano ang pinag-uusapan nila ngayon deliberasyon sa kanilang ipinupus na pagbabago, amendment sa Constitution? Tinutupad ba nila ang kanilang pangako na ang gagalawin lamang nila ay sa ekonomiya? Abay, ang dami na nilang pinag-uusapan, hindi lang sa ekonomiya. Lumabas na sila sa ekonomiya ang nilang pinag-uusapang panukalang amendment sa ating Constitution. So, ang kanilang binitawang pangako ay panluloko na naman sa taong bayan. Hindi talaga sila mapagkakatiwalaan. Bakit mo pagkakatiwalaan ang mga illegal? Mga illegal yan, hindi pa naman ibinoto talaga ng taong bayan eh. Sila ay mga illegal na pandarayang mga opisyalis ng ating gobyerno sa Kongreso at saka sa ehekutibo. Tayo ngayon ay pinaiikot ng sindikato. Yan ngayon ang masamang kalagayan sa ating Pilipinas. Ang namumuno sa atin ay sindikato. Hindi sila ibinoto ng taong bayan. Inagaw nila ang ating demokrasya, inagaw nila ang ating karapatan pantao na bumoto ng maayos, bumoto ng mahusay, makapamili ng talagang mapagkakatiwalaang mamumuno sa ating bansa. At inagaw nila lahat yan. Ibig sabihin, kinakailangan mabawi natin mga kababayan. Sapagkat nasa illegal sila. Tayong mga taong bayan ay nasa legal tayo. Mayroon tayong mga patunay na talagang sila ay nandaya sa eleksyon.
Okay, mag-focus tayo doon sa 2022 na eleksyon. Tingnan mo pati yung ah, lahat ng mga foreigners na nagpadala ng mga representante. Alam nila, kaya alam ng buong mundo. Punahin ninyo kung ilang beses na state visit si Marcos sa labas, lumabas sa Pilipinas para magkaroon ng state visit. Mapupuna mo na hindi siya respetado, hindi siya binibigyan ng full respect. Ayun lang United Nations Assembly meeting. Mapupuna mo bago umakyat sa podium si Marcos ay punong-puno ng mga delegado, punong-puno ng mga attendees sa assembly. Pero nang uupo na pa, mag-i-speech na si Marcos, anong ginawa ng mga attendees? Anong ginawa? Nag-boycott. Nag-alisan sila lahat sa hall. Sampal kay Marcos. Alam ng buong mundo na talagang peke siya. Illegal siyang presidente. Kaya nag-alisan ng mga attendees doon sa assembly dahil para makita ni Marcos Jr. ang buong mundo ay naniniwalang hindi siya legal na presidente, kundi siya ay pandarayang sadyang inilagay ni Duterte sa posisyong Pangulo sa pandaraya sa eleksyon. Klaro na ang ating administrasyon ngayon ay sindikato ni Duterte. Si Duterte kasi ang nandaya sa eleksyon. Siya ang namili ng mga mambabatas, mga lawmakers para ilagay sa Kongreso. Siya rin ang namili kaya Marcos Jr. at saka kaya Sara Duterte na walang honesty para maging vice presidente. Pero ito masasabi ko, hindi papayag ang taong bayan. Magpahanggang ngayon, ang ating people's case na inihain sa Korte Suprema na pinangalanang mandamus na ang naglilid sa atin ay ang TNT Trio. Ano ang kalagayan ngayon ng kasong mandamus? Nandoon kasi lahat ang mga proofs, facts, ebidensya na talagang dinaya ang 2022 presidential election. Kompleto yun sa mga na dapat kailangan pag-usapan yan at ibigay ang talagang eksaktong unbiased, walang bias na investigasyon, palitawin ang katotohanan nang sa ganun magdesisyon ang Korte Suprema ng failure of election nang sa ganun isunod ang snap election para bumalik tayo sa tunay na demokrasya ng Pilipinas. Bumalik tayo sa katotohanan na ang itataas ay hustisya at katarungan para sa kabutihan ng ating mamamayan. Kaya ito ang masasabi ko, kinakailangan talaga na harangan ang paggawa ngayon ng amendment ng ating best ever Constitution of the Philippines, 1987 Constitution. Mga Chief Justice, yan, ang daming mga matatas na marunong sa batas, nagsasabi na ito na ang pinakamagandang saligang batas ng Pilipinas. Hindi na kailangan i-amend o hindi na kailangan baguhin. Ay, una, mapagkakatiwalaan mo bang gagalaw sa ating saligang batas ang mga illegal? Hindi naman sila ibinuto ng taong bayan? Hindi, di ba? Hindi, kaya dapat talaga pigilan. Dahil hindi sila otorisado, hindi sila legal na pwedeng gumalaw sa ating constitution. Kaya hindi dapat payagan ng taong bayan. O ngayon, ang buong mundo, sasabihin ko, ulitin ko, alam nila na ang ating administrasyon ngayon ay illegal. Ngayon, ginagalaw nila lalo ang pagsira sa ating bansang Pilipinas
Dahil sinisira nila, gusto nilang sirain ang ating saligang batas. Samantalang hindi sila kwalipikado, mga illegal sila, hindi dapat silang gumalaw sa ating constitution. Okay. Ang 1987 Constitution, ginamit yan ni Pinoy. Mula sa Sikman in Asia, Bangkarote, Sikman in Asia, ay ibinangon ni Pinoy na maging rising tiger economy ang Pilipinas. At nakilala sa buong mundo, hindi lang sa buong Asia, nakilala sa buong mundo bilang progresibong ekonomiya at naging kinikilalang rising tiger economy. Yan ang namana ni Duterte. Ibig sabihin, namana ni Duterte ang rising tiger economy, gumagana lahat. Kumikita lahat ang bureaucracia ng rising tiger economy, ng kanyang manahin. Itutuloy na lang niya yan, ipagbubutihin na lang yan. Pero anong ginawa niya? Sinira lang niya ang ating rising tiger economy. Yan, talagang sa totoo lang. Sinira lang niya. Okay, balikan natin. Anong nakamit ng mga asenso sa 1987 Constitution na kung bakit naging rising tiger economy? Okay. Ang makinarya ng rising tiger economy, lahat ng bureaucracia ng gobyerno ay kumikita. Nagpapasok ng pera sa kaban ng bayan. At doon, nagkaroon ng pondo ang ating bansa. At nakayanan na magpahiram ng pera, magpautang ng pera sa IMF World Bank ng halagang $1 billion. $1 billion ang napahiram mula sa ating government coffers, sa ating kaban ng bayan, ng yaman ng bayan, pinahiram sa IMF World Bank. $1 billion. Yan, isang magandang accomplishment ng Pinoy administration. Okay, ano pa ang nagawa niya? Yung nakamal na pera ni Pinoy na kinita sa Rising Tiger ay nagkaroon ng tirang 1.3 trillions na pamana kay Duterte. Minana ni Duterte ang perang yun na 1.3 trillion. So, yun ay makakapag-umpisa na ang nang hindi mangungutang. Dahil mayroon ng 1.3 trillion at patuloy na kumikita ang makinarya ng ating bansa sa pagiging rising tiger economy. So, hindi na dapat mangutang, kundi ipagpapatuloy lamang hanggang sa umasenso palalo ang ekonomiya. Pero anong ginawa? Hindi pa nga siya nakakapag-umpisa. Halata na magnanakaw eh. Dahil anong sinabi niya? Ako ay inutil. Wala akong kakayahan na pagbutihin ang ekonomiya ng Pilipinas. Sinabi mismo ni Duterte yun. Hindi ba siya timang na magsalita ganun? Pangulo siya. Yun ang kanyang responsibilidad. Magsasalita siya ng ganun. Bakit di na lang siya mag-resign? Sana nag-resign na lang siya. Ba't tumakbo siya? Hindi pala niya kaya eh. Anong gagawin niyang kaya? Magnanakaw. Yun ang gagawin niya. Punado naman eh. Anong sinimula niyang ginawa? Mangutang ng mangutang. Mangutang ng mangutang. Ibahon sa utang ang ating bansa na tayong mamamayan ang maghihirap na bayaran ang inutang ng Duterte regime. Biruin mo kung ilang trilyon na ang utang natin ngayon sa sindikatong ito. 15 trillions, mahigit 15 trillions na ang ating utang ng ating bansa. Okay, nabanggit ko yung, balikan natin yung mga accomplishment na nagawa, nakamit ni Pinoy na ipamana kay Duterte. Maraming infrastructure projects ang
ang Pinoy administration. Maraming natapos at maraming naipamana kay Duterte na infrastructure projects na may pundo na. Wala nang aalalahanin, wala nang poproblemahin si Duterte para maghanap ng pondo, hindi na. May pondo na, i-implement na lang ni Duterte ang mga infrastructure project yan. Marami yun. Sa loob ng 6 na taon na panunungkulan ni Duterte, ano ang mga ribbon cutting na nagawa niya sa mga natapos na mga infrastructure projects? Projects ba niya o project ni Pinoy? Lahat. Halos lahat. Isa lang yata ang hindi kay Pinoy. Lahat. Pulos kaya Pinoy ang ribbon cutting. Ribbon cutting na lang si Duterte. Ano pa ang kalukuhan nila? Ginamit pa si Villar para i-promote na hindi raw project ni Pinoy, kundi project daw ni Duterte. Booking sila, di ba? Booking. Marami ang nakabuking dyan sa mga kalukuhan nila na niloloko ng kasinungalingan ng taong bayan na kesyo ay pagpapaganda ng baro ni Duterte. Yun, kasinungalingan. Okay, yan, minana ni Duterte ng mga projects, may pondo na talagang naghakot din ng mga empleyado. Ito pang katraidoran ni Duterte tungkol dyan sa mga proyekto eh. Pumasok pa siya ng kontrata sa build sa China. Lahat ng mga nandoon sa kontrata ay pabor sa China. Kalugian naman sa Pilipinas. Bakit kalugian sa Pilipinas? Abay, pumayag si Duterte ng ang prioridad na ilalagay ng mga trabahador sa mga project ng INSEC na build. Eh, mga INSEC din, mga Chinese din. Hindi Pilipino. Yun ang katraidoran ni Duterte. At ito pa, ang mga project na ginagawa nila ay prioridad nila na magpagawa o bibilhin ng mga dapat gamitin sa China. Hindi sa Pilipinas. At hanggat maaari yung mga raw materials na kailangan, tulad ng mga bakal, mayroon naman tayo noon. Pero hindi. Sa China pa rin manggagaling. Di ba katraidoran? Nawalan na tayo ng prioridad na tawang ilagay sa mga build na yan. Pati ang ekonomiya ay hindi kumita sa mga proyekto na yan, nakatraidoran ni Duterte kung bakit pinayagan. Alam naman yun, no? At simula pa lang. Mayroon tayong mga mabubuting tao sa ating gobyerno. Lahat yun, parang nabili ang kaluluwa. Binili ni Duterte. Ang daming impeachable violation si Duterte. Bakit hindi in-impeach si Duterte? Dahil nakurap na niya ang buong sistema ng demokrasya ng Pilipinas. Nakurap niya ang Kongreso, nakurap niya ang Hudikatura, nakurap niya ang AFP at saka PNP. Magsalita pa yan yung mga general na yan. Binusog ko yan, kaya susunod sa akin yan. Pinapakain ko yan ng pera. Nabusog na busog yan sa akin. Yan ang sinabi niya Duterte sa publiko. Kahit isang general, wala man lang hindi na nahiya, wala man lang nagreklamo bakit niya sinabi yun. Ibig sabihin katotohanan, hindi na pwedeng pasubalian. Totoo, na talagang nasuhulan sila. Yung mga general, nasuhulan. Yung mga, yung mga hudikatura, yung mga maestrado. Mga piling-pili ni Duterte yung nilagay niya sa hostesya, sa Supreme Court, sa judiciary. Halos, mga lahat yan ay halos mga piling-pili ni Duterte. At ulitin ko, lahat ng mga nakaupo ngayon sa Kongreso ay mga illegal. Para hindi halata si Duterte, ay hinaluan niya kunyari si Reza Hontiveros. Hindi talaga, tunay naman talaga yan, kahit hindi nadayain ni Duterte. Talagang panalo si Reza Hontiveros. Inalagay lang yan para
At least cover up. Pero hindi rin. Klarong halata pa rin. Kahit ipinasok nila si Reza Ontiveros, talagang dinaya ang eleksyon. Ano ba, 2019 election pa lang magkaroon ng 7 hours late. Ba't magkaroon ng 7 hours late? Wala silang paliwanag na maayos na talagang kapanipaniwala kung bakit nagkaroon ng 7 hours glitch. 7 oras, natigil ang bilangan, kalukuhan. Itong si Duterte, dahil sa kahiyan siguro, gipit na siya, napilitan umamin. Sabi niya, naniniwala ako, nakakagawan ng Smartmatic ang pandaraya sa eleksyon. Kaya anong ginawa niya? Dahil naniniwala daw siya. Kansilahin. Utos niya sa Kumilik. Kansilahin ang kontrata ni Dines Oy. At lahat ng Smartmatic na dinaya sa pandaraya, tanggalin, alisin, i-dispose. Ano yun? Kung ikaw ay nakakaunawa, ano ba ang kanyang motibo para alisin? Imbis na magpa-imbestiga siya sa pandaraya, gusto pa niyang alisin yung mga proof at saka ebidensya ng pandaraya. Gusto niyang maalis. Kaagad-agad. Inapuran niya na alisin kaagad. Kansilahin ang kontrata ni Dines Oy at apurahin na tanggalin, i-dispose lahat ng mga Smartmatic fraud na yan na ginamit sa pandaraya. So, nawala ang ebidensya. Sa utos ni Duterte, natanggal ang mga ebidensya. Naitapon ang mga ebidensya. Na-dispose ang mga ebidensya sa pandaraya sa 2019 election. Anong ginawa niya? Klarong pandaraya talaga. Hindi niya kinasuhan si Dines Oy sa pandaraya na yun. Hindi siya nagpa-imbestiga sa pandaraya. Walang investigasyon na nangyari. Pagkatapos, itinuloy niya. Binasbasan niya na ituloy ang proklamasyon kung ano yung lumabas sa pandaraya ng 2019 election. Senatorial election yun. Yun ang masakit sa taong bayan. Kaya yun, doon nag-umpisa at kinumpleto sa 2022 na pandaraya sa eleksyon. Na pinatutuhanan ng international observer missions. Lahat ng mga sa ibang bansa, sa world countries, nagpadala ng mga representative. Lalo na itong United Nations, na bawat bansa ay mayroong representative sa human rights. Nagpadala dito sa ating bansa para obserbahan. Dahil napatunayan na klaro ang pandaraya sa 2019, ngayon, bakit kinuha uli si Dines Oy na siyang bakit kinuha niya uli na magserbisyo ng automated election uli na katulad lang din ng Smartmatic. Kakututusin nga ginamit din yung mga dating mga equipment ng Smartmatic yun ay talagang klarong-klaro ang pandaraya. Kung tutusin nga, May 9 election, kinabukasan, nagkaroon ng mga rally. Tambak talagang rally na nagmamarcha papunta doon sa Luneta, sa Bonifacio. Marami nagpo-protesta na talagang klaro ang pandaraya sa eleksyon. Ito ngayon, itong mga pandaraya ngayon, ipinupus talaga nila ang pagpalit ng constitution. Bakit? Nang sa ganon, ay mapalawig nila ang kanilang kapangyarihan. Tuloy-tuloy silang nakaupo sa illegal na posisyon. Sa sindikato. Tuloy-tuloy ang sindikato. Yan ang kanilang motibo sa pag-aano ng amendment, charter change. Dahil hindi nila magawa ang kalokohan. Si Duterte nga, hindi niya magawang kalukuhan sa ating constitution. Kaya lumabag yan ng ilang beses Hindi man lang inimpeach ng ating buong kongreso at saka hudikatura na kahit klaro ang kanyang paglabag sa saligang batas. Doon pa lang sa usaping
WPS ay ano na siya doon eh. Pwede na siyang i-impeach doon. Yung lang sa Marawi siege na nagdeklara pa ng martial law doon na hindi naman talaga ay ibang bansa ang sumakop, kundi mga Mauti lang. At nagsalita pa ang ama ng Mauti na sumusunod lang daw siya sa utos ng ni Duterte na tumulong, nalinisin ang Marawi. Yun pala. Tapos ginamit lang pala sila ni Duterte para maibagsak ang martial law. Hindi sa Marawi marami nangyari. Ginawang buong Mindanao. Hindi ba kahayup-hayupan yun? Hindi ba talagang illegal yun na gawa? Talagang panluloko sa taong bayan, pandaraya sa taong bayan mula ng maupong Pangulo si Duterte na sumira. Siya ang sumira sa ating bansa. Si mismo si Duterte. Hindi lang sumira, pinagpapatay pa niya ang libo-libong inosenteng mga Pilipino. Halos umabot ng more or less 20,000. Biro mong ganyang karami. Ha? Na bahira na ng dugo. Paano tayo magpapalain ng Panginoon Diyos na ang ating bansa ay nabahira ng mga dugo ng mga inosente, na ang may pakana nandyan, hindi pa nananagot, hindi pa pinapatay. Yan ang parusa ngayon ang nangyayari sa atin na kinakailangan ibangon natin para mabawi natin ang katotohanan ng ating demokrasya, ang katotohanan ng ating human rights na dapat mayroon tayong katotohanan na kalayaan. Okay. So nasabi ko na halos tungkol sa pag-ayaw ko at dapat ayawan nating lahat ang pinapupus nila na charter change. Hindi kapani-paniwala. May intention sila. Alam mo kung gusto nila pa, gawin pang legal yung political dynasty nila eh. Yan, isa pang rason yan. Na isisingit nilang bigla yan. Magkaroon ng legality ang kanilang political dynasty. At ang talagang tumbok talaga dyan, para din sila ay manatili sa kapangyarihan kahit mga illegal sila. Okay? So, ang ating pag-uusapan ngayon, ang susunod na pag-uusapan ay hindi na itong charter change. Nabanggit ko na ang aking ganang sa akin na naibahagi ko sa inyo. Tapos kung ano man yung mga katanungan ay ilagay lang sa komento at para masundan niyo ang susunod nating pag-uusapan ay dyan sa baba, huwag kalimutan, i-like na lang ang video tapos i-subscribe para siguradong masundan po ninyo yung kasunod na video. Sige po, magandang gabi. Yun po ang aking sa ngayon na karugtong sa aking pangako na magbibideo para sa taong bayan. Salamat po. Magandang gabi po. Bye-bye po.